Tatanggapin pa po ba ng Diyos ang panalangin ng katulad kong ibinigay na ang kaluluwa sa kadiliman? Subukan mo para malaman mo kung kaya ka pa niyang tanggapin at ibalik sa pagiging normal na tao mula sa pagiging isang aswang. Masinsinan ang naging pag-uusap nina Kapitan at Diana dahil sa sinapit ng dalagang biktima ng panggagahasa ng aswang, lalo na sa kasalukuyang kalagayan ng babae. Diana, alam kong hindi lingid sa kalaman mo ang kagustuhan ng mga tao sa baryo na ipalaglag mo ang batang nasa sinapupunan mo. Alam ko po, Kapitan, pero patawarin niyo po ako dahil hindi ko po magagawa ang gusto niyo. Anak ko ang batang ito. Kahit mabunga siya ng panggagahasa ng aswang na ama niya, anak ko pa rin siya. Dugo at laman ko po siya, kaya hindi ko siya magagawang patayin o saktan man lang. Pero paano kung paglabas ng sanggol ay maging katulad din siya ng kanyang ama? Masamang nilalang na makakapinsala sa ating baryo. Ngunit paano ka makakasiguro na lalaki siyang maayos at hindi lalabas ang pagiging aswang niya? Nasa dugo niya yon. Kaya kahit gaano kabuti ang gagawin mong pagpapalaki sa kanya, darating at darating ang panahon na lalabas ang pagiging dugong aswang niya. Saka ko na po poproblemahin ang bagay na yon, Kapitan. Sa ngayon po, hayaan niyo pong mabuhay ang anak ko. Pero Diana, nagdudulot ito ng takot sa mga kababaryo natin. Huwag po kayong mag-alala. Sa sandaling maipanganak ko na po ang sanggol, lalayo po kami. Maninirahan po kami sa ibang lugar kung saan wala pong nakakakilala sa amin. Ikaw ang bahala. At sa akin nagmamalasakit lamang ako sa iyo. Mabuti kang tao, Diana. Kaya hindi ko maaatim na ikaw ay mapahamak. Salamat po, Kapitan. Alam kong hindi madali ang pinagdadaanan mo, Iya. At bago ka humantong sa desisyon na yan, ay makailang ulit mo ding tinimbang ang sitwasyon. Humahanga ako sa tapang at tatag ng loob mo, Diana. Dahil kahit nabunga ng kasamaan ng batang yan, nagawa mo pa ding tanggapin siya ng buong buo, handang ipaglaban sa kahit na kanino. Dahil anak ko po siya, ako lang ang nag-iisang magtatanggol at poprotekta sa kanya. Naway hindi mo sana pagsisiyan ang naging desisyon mo. Maging mabuti sana ang kapalaran nyo ng iyong magiging anak. Tipid ng ngiti lamang ang ibinigay ni Diana sa Kapitan. Naiintindihan niya ang pag-aalala nito, maging ng kanyang mga kababaryo. Natatakot sila dahil aswang ang ama ng anak niya. Biktima ng pangahalay si Diana ng isang kampon ng kadiliman. Isang aswang ang lumapastangan sa kanya. Subalit wala na ang aswang na si Jomel. Napatay na siya ng mga tao sa tulong ng antingerong kapitan ng baryo. Ngunit kahit na ganun, hindi kaya ng konsensya niya na patayin ang sanggol na nasa loob ng sinapupunan niya. Mahal niya ito kahit nabunga pa ng panggagahasa sa kanya. Kaya ipinangako niya sa kanyang sarili na walang pwedeng manakit dito. Bagamat ito din ang gusto ng mga magulang ni Diana, ang ipalaglag ang bata, ay hinayaan na lamang nila ito sa naging desisyon niya. Tumigil na siya sa pag-aaral at hindi na din bumalik ng Maynila dahil sa takot na pagtsismisan ng mga dating kaklase at mga kapitbahay nila doon. Dito sa probinsya, alam nila ang totoong nangyari sa kanya, kaya walang sino man ang huhusga sa kanya. Ngunit sa Maynila, kung saan siya talaga naninirahan, ay maraming huhusga sa pagbubuntis niya ng walang asawa. Dagdag pa na bata pa siya sa edad na 18 para maging isang ina. Samantala, pagkaalis ni Kapitan sa kanilang bahay, dumating na din ang kanyang lola Crising. Pumunta ito sa bayan upang mamili ng kanilang mga pagkain at grocery na pang isang linggo. Ganun ang laging ginagawa ng lola niya upang kung may gusto siyang kainin, madali nilang maluluto. Parang sumakit ang katawan ko sa pamimili sa bayan. Masyado po kasi kayong maraming pinamili. Tiniyak ko na lahat ng kailangan natin ay mabibili ko.
lalo na't lingguhan ako kung magtungo sa bayan. Sige po, Lola Crising. Magpahinga na po kayo at ako nang mag-aayos nitong mga pinamili ninyo. Maraming salamat, Apo. Talagang gusto ko munang mahiga. Iniligpit na ni Diana ang mga pinamili ng kanyang lolo. Inilagay yon sa tamang lugar, sa kusina, na agad makikita kapag magluluto. Yun na lamang ang maitutulong niya sa kanyang lola dahil pinagbabawalan din siyang sumama sa bayan. Ayaw ng kanyang Lola Crising na mapapagod ang apo, lalo na sa kalagayan nito. Kinagabihan, habang himbing na silang natutulog ng kanyang Lola Crising, may kakaibang init na naramdaman si Diana. Yung init na tila ba may nasusunog sa labas ng kanilang bahay. Bumangon siya upang matiyak kung nasusunog nga ba ang bahay. Nang makumpirma ito, agad na nagbalik sa lola niya na himbing pa ding natutulog sa katabing higaan niya. Lola Crising! Gising! Lola, gumising po kayo! Bakit, Apo? Ano bang problema? Nakakagulat ka naman. Lola, nasusunog po ang bahay natin! Ano? Napakarami ng usok. Ay, mahabaging Diyos. Paano nangyari ito? Hindi ko rin po alam, Lola. Dahil sa labis na takot at pagkagulat, agad na napatayo ang matanda. Tinungo ang pintuan ng bahay, ngunit hindi na nila yon madadaanan dahil sa halos bumagsak na ito sa tindi ng apoy. Lola, ang lakas po ng apoy. Paano tayo lalabas dito sa pinto? Apo, doon tayo dumaan sa bintana. Hindi pa gaanong nababalutan ng apoy ang gawing yun ng bahay natin. Nagmamadaling tinungo ng maglola ang bintana ng bahay. Ang kailangan nila'y makalabas ng bahay upang iligtas ang kanilang mga sarili. Maglilimang buwan na ang pinagbubuntis ni Diana ng sandaling yon. Dahil sa may kalakihan na ang tiyan niya, nahirapan siyang umakyat sa pasemano ng bintana nila. Lola, nahihirapan ako makaakyat dito sa bintana. Pilitin mo, Apo. Kailangan nating makalabas. Kundi ay masusunog tayo dito ng buhay. Makailang ulit siyang itinulak ng lola niya pa itaas. Makasampa lamang siya sa bintana. Nang nasa pasimano na siya ng bintana, ay atubili siyang tumalon. Inaalala niya na baka masaktan ang sanggol sa sinapupunan niya, kaya hindi siya makababa kagad sa bintana. Ngunit dahil sa kinakailangan, dahan-dahan siyang tumagilid. Inihawak ang dalawang kamay sa pasimano, saka dahan-dahan ibinaba ang mga paa. Dahil sa ginawa niyang yon, ay hindi gaanong malakas ang naging pagbagsak niya sa lupa. Ligtas na nakalabas si Diana, subalit paano ang kanyang Lola Crising? Samantala, ang matandang babae ay nananatiling nasa loob ng bahay. Hindi pa malaman kung paano aakyat sa pasimano ng bintana. Hanggang ilang sandali pa ay lumaki na ang apoy. Halos sakupin na nito ang buong bahay. Ay, Diyos ko po. Patuloy sa paglaki ang apoy. Mahihirapan ako makaakyat dito sa bintana. Malapit na rin itong bumigay dahil nasusunog na. Natataranta at hindi na alam ng matanda ang kanyang gagawin. Lalo pang lumakas ang apoy at ang usok ay bumalot na sa kabuuan ng bahay. Dahil doon ay nahirapan ng huminga ang matanda hanggang sa tuluyang mawalan ng malay. Gustuhin man ni Diana na iligtas ang kanyang lola, ngunit sinakop na ng apoy ang buong kabahayan nila. Tuluyan na itong nasunog, kasama ang lola niya. Nang makita ni Diana ang pangyayaring yon, ay tumakbo siya patungo sa harap ng bahay nila. Hihingi sana siya ng tulong sa mga kapitbahay, ngunit laking gulat niya. Nasa harap na ng bahay nila ang kanilang mga kababaryo. May mga sulo na hawak, kaya umiba siya ng direksyon upang di makita ng mga taong yon. Hindi siya maaaring magkamali. Yun ang ginamit ng mga tao para sunugin ang bahay nila. Ngunit kapansin-pansin na wala doon si Kapitan. Tanging ang mga kababaryo lamang niya
ang naroroon. Natakpan na lamang niya ang kanyang bibig upang pigilan ang emosyong nais kumawala. Dahan-dahan siyang tumago sa isang malaking puno sa gilid ng bahay nila. Pinapanood kung paanong matupok ang apoy na kasama ang kanyang lola Krising. Nang sa palagay niya ay wala nang pag-asang makaligtas ang lola niya, nagdesisyon si Diana na umalis na sa lugar na yon. Sa lakas ng apoy ay tiyak niyang patay na ang lola niya sa loob. Wala na din siyang magagawa para tulungan ito. Ang tanging magagawa na lamang niya ay iligtas ang kanyang sarili at ang sanggol na nasa kanyang sinapupunan. Dahil abalaan lahat sa baryo sa panunood sa nasusunog na bahay, walang nakapansin sa pagtakas ni Diana. Nagtatatakbo siya sa masukal na daan sa gilid ng kanilang bahay. Tumakbo lamang siya kahit hindi niya alam kung saan siya tutungo. Ang kailangan niya'y makalayo sa lugar na yon. Dahil kung malalaman ng mga tao na wala siya sa nasusunog na bahay, ay tiyak malalagay din sa panganib ang buhay niya at hahanapin siya. Patuloy ang kanyang paglalakad na walang siguradong patutunguhan. Hanggang sa mabangga niya ang isang babae at isang lalaki na tila mag-asawa. Napaupo siya ng bahagya sa pagtama ng katawan niya sa mga ito. Napatitig siya sa mga taong nasa harapan. Natitiyak niyang hindi yung taga-baryo nila, kaya hindi siya nag-atubiling humingi ng tulong. Tulungan niyo po ako! Tulungan niyo ako! Tinulungan siyang makatayo ng babae. Pagkatapos ay hinawakan ang kanyang mga kamay para pakalmahin siya. Ano bang nangyari sa'yo? Bakit tumatakbo ka sa gitna ng dilim? Dahil papatayin nila ako! Nagkatinginan ang dalawang kaharap ni Diana dahil sa kanyang sinabi. Saka muling nagtanong. Sinong papatay sa'yo? Ang mga tao sa baryo namin. Gusto po nila akong patayin. Tulungan niyo po ako. Itago niyo po ako. Halika, sumama ka sa amin. Po? Huwag kang mag-alala. Hindi ka namin sasaktan. Dahil wala na siyang pagpipilian pa, nagtiwala si Diana sa mga taong kausap niya. Sumama siya kahit hindi niya kilala ang mag-asawang yun. Tinahak nila ang masukal na daan palabas. Sa dulo nito ay ang pampang ng dagat. May isang bangkang nakadaong doon. Sumakay sila sa bangkang yon. Bagamat hindi alam ni Diana kung saan sila tutungo, nanatili siyang walang tanong kundi ang sumunod na lamang para mailigtas ang buhay nila ng anak niya. Habang nakasakay sa bangka, sa gitna ng madilim na karagatan, hindi mapigilan ni Diana ang mapaluha sa sinapit niyang kapalaran. Ang gusto lang naman niya ay mabuhay ang anak niya. Mabuhay sila ng payapa at tahimik. Ngunit hindi pa man isinisilang ang anak niya, kapahamakan na kagad ang hinaharap niya. Lalo pang bumigat ang dibdib niya dahil sa pagkamatay ng lola niya. Napakabait nito sa kanya. Ibinuwis nito ang buhay niya para sa kanilang mag-ina. Kaya ng mga oras na yon, nangako si Diana na poprotektahan niya ang anak niya kahit anong mangyari. Ganun niya kamahal ang anak niya para di masayang ang ginawang pagsasakripisyo ng kanyang lola. Hindi naman mapigilan ng babae na tumulong kay Diana na maawa sa kanya. Siya ay si Perla. Ngayon lang niya nakaharap si Diana, subalit kilala na niya ito. Ramdam ni Perla ang labis na paghihirap ng babae, lalo na't wala naman itong kasalanan. Ang katunayan, siya ay biktima lamang ng mga pangyayari. Maya-maya pa ay dumaong na ang bangkang sinasakyan nila. Pamilyar ang lugar na yon kay Diana. Nakarating na siya sa islang yon. Dahil ito ang isla kung saan siya dinala dati ni Jomel saka pinagsamantalahan ang binatang aswang na gumawa sa kanya ng kahalayan. Bakit niyo ako dinala dito? Dahil dito kami naninirahan. Sino po ba kayo?
Kami ang mga magulang ni Jomel. Ako si Pablo. Siya naman ang asawa ko si Perla. Paano po nangyari yun? Sa pagkakaalam ng lahat ay patay na kayo. Yun din ang alam ko. Paanong buhay na buhay pa kayo? Gusto ni Jomel na manirahan sa baryo kasama ang mga normal na tao. Ngunit kami ay ayaw namin dahil kapahamakan lang para sa amin ang idudulot nun. Kaya naman siguro sinabi ni Joel sa lahat na ulila na siya para wala na magtanong pa sa kanya. Hindi niyo pa po sinasagot ang tanong ko. Bakit niyo po ako dinala rito? Dahil dito ay ligtas ka, Iha. Hindi nila iisiping dito ka magtatago dahil akala ng mga tao sa baryo wala nang naninirahan dito. Bakit niyo po ako tinutulungan? Hindi po ba galit kayo sa akin? Ako po ang dahilan ng pagkamatay ng anak niyo. Wala kaming karapatang magalit sa'yo. Ang totoo nga niyan naaawa pa kami sa'yo. Naghihirap ka ngayon dahil sa kasalanan ng anak namin. Patawarin mo ang anak namin. Kami ding mga magulang niya, patawarin mo kami. Hindi rin namin gusto ang mga ginawa niya. Hindi ko na po maibabalik pa ang nakaraan. Lahat ng nangyari noon, isinantabi ko na po. Ang mahalaga na lang po sa akin ngayon ay ang kaligtasan ng anak ko. Nag-aalala din kami sa'yo ng asawa ko si Perla. Kaya nga pupuntahan ka sana namin. Kaya lang di naman inaasahan na magkakasalubong pala tayo. Nabigla din kami sa ginawa nila sa inyo ng lola mo. Napakasama po nila. Galit sila sa'yo. Damay ka sa galit nila sa anak ko. Pero nag-aalala ako sa'yo, Diana. Bakit po kayo nag-aalala sa akin? Hindi normal na tao ang pinagbubuntis mo, Diana. May dugong aswang siya. Ngayon, ayos pa ang katawan mo. Pero pagsapit niya ng 6 na buwan hanggang sa 9 na buwan, uubusin ito ang sustansya at dugo mo. Ano po? Kakaibang uri ng aswang ang lahi namin. Kahit nasa sinapupunan mo pa siya, maaari nang magbigay ng kapahamakan sa iyo ang sanggol na isisilang mo kapag walang nagturo sa iyo ng dapat gawin. Nakaramdam ng takot si Diana para sa kanyang sarili sa narinig niyang sinabi ni na Pablo at Perla. Pero hindi naman niya pwedeng pabayaan at ipalaglag na lang ang sariling anak niya. Ano pong dapat kong gawin? Kailangan mong uminom ng sariwang dugo para sa kanya upang hindi nito maubos ang sariling dugo mo. Hindi ko po kayang gawin. Kung hindi mo gagawin yon, mamamatay ka. Bumilis ang tibok ng puso ni Diana pagkarinig sa sinabing yun ng babaeng kausap. Ni minsan ay hindi niya inakala na aabot siya sa punto ng kanyang buhay na kailangan niyang uminom ng sariwang dugo para lang mabuhay. Kapag ginawa ko yun, magiging aswang na rin po ba ako gaya ninyo? Marahang tango ang isinagot ng mag-asawa kay Diana. Dahil doon ay unti-unting tumulo ang kanyang mga luha. Alam naming mahirap ito para sa'yo, pero kung gusto mong mabuhay ang anak mo, pati na rin ikaw, kailangan mong maging aswang din kagaya namin. Yun lang ang tanging paraan. Hindi ko po kaya. Sunod-sunod na agos ng luha ang tumulo sa mga mata niya. Kapag naging aswang siya, hindi na magiging normal ang takbo ng buhay niya. Paano na ang mga magulang niya na naghihintay sa kanya? Paano na ang buhay na iniwan niya sa Maynila na nais niyang balikan pagkatapos niyang manganak? Ngunit kung hindi niya gagawin yon, paano na ang sanggol sa sinapupunan niya? Maaatim ba niyang mamatay ang isang buhay sa loob niya? Biktima lang din ang sanggol na ito, katulad niya. Dahil sa labis na awa ni Perla sa babaeng kaharap, niyakap niya ito ng mahigpit. Kung tutuusin, ay pwede sanang ipalaglag na lamang niya ang sanggol saka mabuhay ng normal sa Maynila na para bang walang nangyari. Ngunit pinili niya ang batang ito para mabuhay. Kahit na mahirap, kahit na marami siyang dapat isakripisyo, doon lalo siyang nakaramdam ng pag-uusig ng kanyang konsensya sa kasamaang ginawa ng anak niyang si Jomel sa kawawang babaeng kasama niya. Ilang sandali pa, habang yakap ni Perla si Diana, nakaramdam ang huli ng pananakit ng kanyang tiyan.
Hindi mawari ng babaeng buntis ang sakit na yon. Parang may kung anong humihila sa kanyang mga bituka. Aray! Aray ko! Anong nangyayari sa'yo, Diana? Ang tiyan ko po! Napakasakit! Tayo na muna sa kubo para makapagpahinga ka. Napagod ka na siguro kaya sumakit na ang tiyan mo. Dahil sa hindi niya na makayanan pang makalakad, tinawag ni Perla ang asawang si Pablo. Binuhat siya ng lalaki hanggang makarating sa kanilang bahay kubo. Yun din ang bahay kubo na pinagdalhan sa kanya ni Jomel nung gahasain siya nito. Kaya naman, nanariwang muli ang masamang alaalang yun sa utak at puso ng babae. Sobrang sakit na ng puso niya ng mga oras na yon habang bumabalik sa gunita niya ang kasamaan ng binatang aswang kung paano nito nilapastangan ang kanyang pagkababae. Parang gusto na lang niya na mamatay katulad din ng kanyang lola Crising. Pero laging pumapasok sa isip niya ang sinabi ng lola niya noong nabubuhay pa ito. Kapag nahihirapan siya, ay manalangin lamang siya sa Diyos. Kahit paano ay kumalma ang isip niya pagkatapos niyang manalangin at dahil doon ay nakatulog siya. Habang natutulog siya, panakanakang sumisilip si Perla sa kanya. Inaalam kung ayos lang ba si Diana at ang sanggol na ipinagbubuntis. Samantala, si Pablo naman ay nagtungo sa kabundukan para humanap ng mga hayop na ligaw na makakain nila kinagabihan. Mula din sa hayop na yon, ang dugong ipapainom nila kay Diana sapagkat kailangan ito ng babaeng buntis upang hindi maubos ang dugo niya na maaaring higupin ng sanggol. Samantala, sa baryo na pinanggalingan naman ni Diana, nang ganap nang mawala ang apoy sa sinunog na bahay ni Lola Crising, ay napansin ng ilang taga-baryo na iisang sunog na bangkay lamang ang naroon. Dahil ang inaasahan nila ay 2 bangkay ang doon ay makikita nila. Napaisip tuloy sila kung kanino ang bangkay na yon, kung sa matanda ba o sa apo nito. Nang mga sandaling yon ay nalaman na ni Kapitan ang ginawa ng kanyang mga kababaryo. Tutol ang kapitan na antingero sa ginawa ng kanyang mga kababaryo, kaya hindi nito naiwasan ang magalit sa mga tao. Hindi niyo dapat ginawa yun! Pinatay niyo maglola! Kapitan, hindi na sana kami hahantong sa ganong desisyon kung pinaalis mo lang ang maglolang yun sa baryo natin. Pero mali pa rin ang ginawa niyo! Pero Kapitan, iniisip lang po namin ang aming kaligtasan. Kahit na, hindi pa rin kayo dapat nagpadalos-dalos sa inyong desisyon. Dapat kayong managot sa pagpatay niyo sa kanila. Ginawa lang namin ito para sa kaligtasan ng nakakarami. Maging sa inyo, Kapitan. Kabilang ang pamilya mo sa mga iniligtas namin, lalo na ang inyong mga apo. Nangako si Diana sa akin na aalis sila pagkapanganak niya. Kaya hindi niyo na sana ginawa ang kasamaang ito laban sa kanila. Hindi naman namin maaaring panghawakan ng sinabi niyang yun, Kapitan. Paano kung hindi niya yun tuparin? Kaya tinuldukan na namin ang takot ng ating mga kababaryo. Kung sa matandang si Aling Crising ang bangkay na ito, ibig sabihin, nakatakas si Diana. Pero wala ding dahilan para bumalik pa si Diana sa lugar na to. Wala na ang lola niya. Nagkakamali ka, Densyo. Dahil binigyan mo lang siya lalo ng dahilan para bumalik sa lugar na ito. Ano, Kapitan? Anong ibig niyo pong sabihin? Posibleng bumalik siya dito upang magiganti dahil sa ginawa niyo. Sinisiguro ko yan sa inyo. Pagkasabi nun ni Kapitan, ay biglang lumakas ang ihip ng hangin. Kaya naman, nahintakutan ang lahat ng mga naroon. Napaisip silang bigla kung paano nga kung sa matanda ang bangkay na narito at si Diana ay nakaligtas. Tsak nagagamitin niya ang aswang na anak para paghigantian sila. Kapag nangyari po yun, Kapitan, tutulungan mo naman kami, di ba? Gagamitin mo yung medalyon mo para hindi masaktan kami mga kababaryo mo. Hindi kayo marunong makinig. Gumagawa kayo ng sarili niyong desisyon. Hindi niyo muna ako tinanong at kinonsulta bilang kapitan ng baryong ito. Tutal, kayo gumawa ng gulo.
Kaya kayo din ang sasalo sa paghihiganting gagawin niya sa inyo. Pagkasabi nun, ay umalis na si Kapitan. Gustuhin man niyang papanagutin sa batas ang mga kababaryo niya, ngunit may punto naman ang mga ito kung bakit gano'n na lamang ang kanilang takot. Ngunit sa kabilang banda ay mali pa din ang hakbang na ginawa ng mga ito. Samantala, sa isla na kinaroroonan ni Diana, gabi na nang dumating si Pablo sa kanilang bahay. Naabutan niya si Perla na naghahanda ng mga kakailanganin nila para sa orasyong gagawin bilang pagsasalin ng kapangyarihan ng pagiging aswang kay Diana. May dugo ng hayop akong daladala. Ihanda mo na to para maipainom na natin kay Diana. Oo, Pablo. Mainam naman at nakahanap ka agad ng hayop na nakuhanan mo ng sariwang dugo. Ngayon, magiging ganap na din siyang aswang. Wala nang dahilan para mawalay pa sa atin ang ating magiging apo. Tama ka, Perla. Nawala man ang anak natin na si Jomed, ay may pumalit naman sa kanya. Yun ay ang kanyang anak, ang ating kauna-unahang apo. Pagkatapos na maihanda ang lahat ng kailangan sa kanilang orasyon, inilagay nila yon sa kanilang dambana na nasa kabilang silid. Nang maiayos na nila ang dambana, pinuntahan na ni Perla ang babaeng buntis sa kabilang silid. Natutulog pa ito ng kanyang datnan, kaya marahan niya itong ginising. Bagamat hirap na maimulat ang mata, bumangon si Diana at naupo paharap kay Perla. Handa na ang lahat para sa gagawing orasyon, Diana. Sigurado po ba kayo na kailangan ko pong gawin to, Aling Perla? Inay Perla, unti-unti mo nang sanayin na tawagin kaming Inay Perla at Itay Pablo. Dapat po ba talagang gawin niyo sa akin ang orasyon? Oo, di ba sinabi ko na yan sa'yo kanina? Kailangan mong maging aswang din gaya namin para sa kaligtasan mo at ng anak mo. Isa pa, kung magiging ganap ka ng aswang, magagawa mo ng maghiganti sa mga taong pumatay sa lola mo. Biglang nagbago ang ekspresyon ng muka ni Diana pagkarinig sa katagang lola. Doon niya naisip na tama nga si Perla. Magagawa niyang makapaghiganti sa mga taong pumatay sa kanyang lola kung may kapangyarihan na siya. Pumapayag na po ako. Salinan niyo po ako ng kapangyarihan ng pagiging aswang. Uubusin ko ang lahi ng mga taong pumaslang sa lola ko. Pagkasabi ni Diana sa mga katagang yun, biglang lumakas ang ihip ng hangin. Kasunod ay ang sunod-sunod na kulog at kidlat. Ang kidlat at kulog na yun ay gumuhit sa langit. Natanaw din ng mga tao sa baryo. Lahat ng mga taong nakasaksi sa baryo, nanindig ang mga balahibo. Nahintakutan at nagtatatakbong lahat papasok sa loob ng bahay nila. Pagkatapos nun ay bumuhos na nga ang malakas na ulan. Sa bahay kubo naman ni na Perla at Pablo ay tuloy ang kanilang pag-oorasyon at pagdarasal. Habang umuusal ng dasal at orasyon ang mag-asawa, unti-unting kumulo ang dugo na ipapainom nila kay Diana. Kahit wala ito sa apoy, yun ay senyales na tinatanggap ng kadiliman ang kanilang pag-oorasyon. Nang ganap na ang init nito, inabot nila yon kay Diana. Sandali pa ay nabawasan ang init ng dugo. Sapat na init na lamang ang natira upang kayanin itong inumin. Nung una, hindi niya maatim na uminom ng dugo dahil masangsang ang amoy nito. Ngunit nang maalala niya ang lola niya, tila nawala ang lahat ng masamang amoy at kakaibang lasa. Inubos niya ang dugo hanggang sa kahuli-hulihang patak nito. Bawat lagok niya sa dugo ay kasabay ang malakas na kulog at kidlat sa kalangitan. Ang init nun ay gumuguhit sa kanyang lalamunan hanggang sa bawat litid ng kanyang buong katawan. Kasabay din noon ang malakas na pagsipa ng sanggol sa kanyang sinapupunan. Tila naramdaman ng kadiliman ang puot at hinagpis na nasa dibdib ni Diana. Nang maubos na niya ang dugo, saka bumuhos ang napakalakas na ulan. Ilang sandali pa, nagbago na ang anyo ng babae. Naging mabangis ito kung tumingin. Naging mapupula ang mga mata nito. Dagdag pa,
Napuno ito ng galit, kaya lalong dumilim ang kanyang anyo. Humaba ang mga kuko at umitim ang balat na parang napahiran ng uling. Naramdaman din niya ang kakaibang lakas na bumalot sa kanyang buong katawan at ang mainit na dugong nananalaytay sa kanyang mga ugat. Kakaibang ngiti ang pinakawalan ng mag-asawa nang makita ang pagbabagong yon kay Diana. Siya na ngayon ang ituturing nilang anak, kapalit ng anak nilang pinatay din ng mga tao. Dagdag pa ang apo nila. Gagamitin nila ang galit ng babaeng ito para mapasunod sa lahat ng gusto nila, upang nang sa ganon ay hindi mawalay sa kanila ang kanilang apo. Samantala, doble ang lakas ng buhos ng ulan sa mga taga-baryo. Ito ang unang pagkakataon na nakasaksi sila ng napakalakas na ulan, kahit wala namang bagyo. Dahil doon ay nagsiuwi na sila sa kani-kanilang mga bahay. Iniwan nila ang kawawang bangkay ng matandang si Lolo Crising sa nasunog nilang bahay. Yun ay bumagabag sa kalooban ng matandang kapitan. Kaya kahit na pinipigilan siya ng pamilya niya na huwag lumabas ng bahay, nagpumilit pa din ito. Lumabas ng bahay nila si kapitan at sinuong ang malakas na ulan. Nagdala siya ng palang magagamit sa paghukay na paglilibingan sa bangkay ng matanda. Pagdating niya doon, nagsimula na siyang maghukay sa gilid ng bahay. Dahil sa lakas ng ulan, lumambot na ang lupa, kaya hindi na siya nahirapan pang maghukay. Samantala, nang ganap nang maramdaman ni Diana ang kanyang kapangyarihan, ay nagpaalam siya kina Perla at Pablo na babalikan niya ang kanyang lola. Sandali lamang, Diana. Baka mapahamak ka lamang kung aalis ka sa lugar na ito. Baka kung anong gawin ng mga tao sa'yo pag nakita ka nila doon. Hindi na po ako natatakot sa kanila. Kaya ko na pong ipagtanggol ang sarili ko. Maaari ka naming samahan kung gusto mo, para matiyak din namin na hindi ka mapapahamak. Marahang tango ang isinagot ni Diana sa mag-asawa. Ang bangka na sinakyan nila sa isla, yun din ang bangkang ginamit nila pabalik sa baryo. Nang nasa laot na sila, ay tumila na ang malakas na ulan, kaya hindi na sila nahirapan pa sa pagsasagwan patungo sa lugar na babalikan ni Diana. Samantala, malalim na ang hukay na ginawa ni Kapitan na paglilibingan sa sunog na bangkay ng matanda. Kahit pagod, ay hindi niya yon alintana. Siya na lamang ang tanging nagmamalasakit dito dahil hindi niya maatim na hayaan na lamang ang bangkay ni Lola Crising. Mula sa pangpang ng dagat, tanaw ni Diana ang isang lalaki na naghuhukay sa gilid ng nasunog nilang bahay. Base sa hugis ng katawan nito, ay alam na kagad niya kung sino ang lalaking yon. Siya ang kapitan sa kanilang baryo. Dahil abala ang matanda sa paghukay, hindi nito napansin na nakalapit na pala siya dito. Marahan niyang tinawag ang pangalan ni Kapitan. Ngunit dahil sa hindi inakala na darating siya, labis ang pagkagulat ng matandang lalaki sa kanya. Diana! Aba! Diana, ikaw nga ba yan? Abay, salamat sa Diyos at ligtas ka! Tinangka niyang lapitan si Kapitan, ngunit biglang umilaw ang medalyon ng matanda. Kaya napaurong siya. Inakala ng matanda na dahil yun sa aswang na ipinagbubuntis nito. Hindi niya alam na ng mga oras na yon, isa na ding ganap na aswang ang babaeng kausap. Salamat po, Kapitan, sa pagtulong niyo sa amin ng lola ko. Napakabuti niyo po sa amin. Hindi ko maaatim na pabayaan na lamang ang bangkay ng lola mo. Kaya kahit mag-isa lang ako dito, ililibing ko pa din siya. Ito na lang ang magagawa ko para sa kanya. Hindi ko kayang ibigay ang hustisya para sa inyo. Ang paglilibing lang sa kanya ang kaya kong gawin. Ang totoo niyan, hindi ko rin gusto ang ginawa ng mga kababaryo natin. Napakasama nila. Kung papairalin po natin ang batas, kaya niyo pong ibigay ang hustisya. Pero pinipili niyo lang pong paboran ng mga tao sa baryong ito. Dahil alam mo naman kung bakit, hindi ba? Ayokong sa akin ibaling ang galit nila sa inyo. Pati pamilya ko ay madadamay.
Pero nangako naman po ako sa inyo na aalis kami ng lola ko sa lugar na ito sa sandaling makapanganak na po ako. Bakit kailangan pa nilang gawin ito sa amin? Sunod-sunod ang patak ng luha sa mga mata ni Diana dahil sa labis na kalungkutan. Patawarin mo ko, Diana, kung hindi ko kayo naprotektahan bilang pinuno ng baryong ito. Hindi po kayo ang dapat na humingi ng tawad sa akin, kundi ang mga taong pumatay sa lola ko. Hindi nila gagawin yon, Diana. Dahil para sa kanila, ay tama ang kanilang naging desisyon. Masasama sila, kaya isinusumpa ko po. Pagbabayarin ko po ang lahat ng taong pumatay sa lola ko. Maaari bang kalimutan mo na lang ang iyong paghiganti laban sa kanila? Baka nakakalimutan mo, ang taong yun din ang nagligtas sa'yo nang dinukot ka ng aswang. Hindi ko po nakakalimutan yon, Kapitan. Ngunit hindi sapat na kabayaran yun para kunin nila ang buhay ng lola ko at idamay nila sa sinapit ko gayong hindi ko naman yun gusto. Pagkasabi nun ay tila umilaw ng bahagya ang mga mata ni Diana. Sanhi para magkaroon ng pagdududa ang matanda. Kung ito pa ba ang Diana na nakilala nila o may iba na siyang pagkatao. Kaya nga hindi na siya muli pang nagsalita. Sa halip ay itinuloy na lamang ng kapitan ang paghuhukay sa lupa. Samantalang ang babae naman ay nilapitan na ang kanyang lola. Makailang ulit na niyakap ang sunog na bangkay nito. Ilang sandali pa ay huminto na sa paghuhukay ang matandang lalaki. Sapat na siguro ang lalim nito para sa libingan ng lola mo. Pagkarinig niya sa sinabi ng kapitan, bahagya siyang lumapit dito upang tignan ang hukay. Pagkatapos ay nagbalik na siya sa bangkay ng kanyang lola. Upang hindi mahalata ni kapitan ang kakaibang lakas niya, unti-unti niyang hinila ang sunog na bangkay ng matanda. Saka ito itinulak papuntang hukay na ginawa ng kapitan. Pagkatapos ay unti-unti nang inihulog ni kapitan ang lupa upang matabunan ito. Nang ganap nang natatabunan ng lupa ang bangkay, naupo si Diana sa gilid nito. Hinayaan niyang pumatak ang mga luha niya sa libingan ng kanyang lola. Hindi naman siya pinigilan ni kapitan na dahil alam niyang nagdadalamhati ito. Padaka-naka namang tumitingin ang matandang lalaki sa paligid kung may tao ba na nakakakita sa kanila. Dahil tiyak na pag naabutan siya ng mga tao, ay sasaktan din nila si Diana. Subalit tahimik ang paligid. Walang nakitang ibang tao, si kapitan. Salamat po sa tulong niyo, Kapitan. Magpapaalam na po ako. Tatanawin kong malaking utang na loob ang ginawa niyo pong ito sa lola ko. Kung darating ang panahon na magkita po tayong muli, sana'y makabawi po ako sa kabutihan ninyo. Diana, saan ka na pala pupunta ngayon? May mag-asawa pong kumupkup sa akin. Sa kanila po ako titira. Nag-alok sila ng tulong sa akin. Mababait sila kaya hindi niyo po kailangan mag-alala. Abay, mabuti naman kung ganun. Mag-iingat kang palagi, Diana. Papaalis na sana si Diana ng mga sandaling yon nang dumating si Densyo. May kutob ang lalaki na babalik si Diana sa nasunog nilang bahay at hindi nga siya nagkamali. Dumilim ang mukha ng lalaki pagkakita nito kay Diana. Ikaw pa talaga nabuhay. Dapat ay ikaw na lang ang namatay at hindi ang lola mo. Sa ganun, ay tapos na sana ang problema ng baryong ito. Dahil sa narinig na yon ni Diana mula sa lalaking kapitbahay nila, nag-alab ang galit nito. Dahil doon ay hindi niya na napigilan ang kanyang sarili. Ang kanina pa niya itinatagong bagong katauhan ay lumabas na. Nagbago ang anyo ni Diana. Lumitaw ang kanyang matutulis na pangil, mahahabang kuko, nanlilisik na mga mata at lahat ng katangian ng pagiging aswang ay kumawala na sa kanya. Hindi naman makapaniwala ang lalaking naroon na si Densyo sa nakitang itsura ni Diana. Ang tanging alam niya lang ay ang sanggol na ipinagbubuntis nito ang aswang. Subalit bakit maging siya ay kampon na rin ng kadiliman? Pagkagulat din ang mababakas sa mukha ni kapitan sa kanyang mga nakita.
Ikaw ang papatayin ko. Pagbabayarin kita sa pagpatay niyo sa lola ko. Wag! Wag, Diana! Huwag ka lalapit sa akin! Magbabayad ka dahil kasama ka sa sumunog sa lola ko. Nagawa ko lang yun. Dahil na rin sa kagustuhan ng mga tao. Mabilis ang naging pagkilos ng aswang na si Diana. Agad niyang sinunggaban si Densyo at inihiga siya sa lupa. Saka tinangkang kagatin ng mga pangil niya ang leeg nito. Subalit nakaiwas si Densyo, kaya ang balikat ang nakagat ng aswang. Lumaban ang lalaki sa kanya, kaya hindi niya mailapit ang matutulis niyang ngipin sa leeg ng nais niyang biktimahin. Samantala, si Kapitan ay naroon pa rin ang pagkagulat sa mga nangyayari. Hindi niya yon inaasahan. Natulala ito ng ilang sandali at hindi agad nakakilos sa kanyang kinatatayuan. Hanggang unti-unti nang lumapit ang mga pangil nito sa lalaki. Nauubos na din ang lakas nito sa panlalaban sa aswang. Doon pa lamang nakakilos ang kapitan upang tulungan ang lalaking kapitbahay nila. Nang akmang gagamitin na ni kapitan ang kanyang medalyon, doon lamang lumabas ang mag-asawang aswang na kasama ni Diana. Ang mga magulang ng binatang aswang na humalay kay Diana. Nagpalit sila ng anyo bilang mabangis at malaking ibon na dumapo sa isang malaking puno malapit sa nasunog na bahay. Ang lahat ng pangyayari ay nasaksiyan nila. Ngayong nakaamba ang panganib sa babaeng kinupkup nila, hindi nila hahayaang mapahamak ito. Bago pa man makalapit si kapitan sa kanya, itinulak na yon ni Pablo, sanhi, para magpagulong-gulong ang matandang antingero sa putikan. Pagkatapos ay kinuha na nila si Diana, saka mabilis na itinakas ang babaeng buntis. Nagpipipiglas pa ito sa mag-asawa para bitiwan siya ng mga ito, ngunit hindi siya binitiwan ng mga ito. Sa halip ay mabilis siyang isinakay sa bangka, kasabay ang pagbabalik nila sa dati nilang anyo. Saka mabilis ang kilos na pinatakbo ni Pablo ang bangka. Pagdating nila sa bahay kubo sa isla, doon inilabas ni Diana ang inis niya sa pangingialam ng mag-asawa sa kanya. Bakit niyo pa ba ako pinigilan? Napatay ko na sana ang lalaking yun kung hindi dahil sa inyo. Diana, kung hindi ka namin pinigilan, baka ikaw ang napatay. Antingero ang kapitan na yon. Wala kang laban sa lakas ng anting-anting niya dahil hindi mo pa alam gamitin ang mga kapangyarihan mo bilang aswang. Hindi ako magagawang patayin ni Kapitan. May malasakit siya sa akin kaya nagkakamali kayo. Muntik ka na nga niyang saktan kanina. Paano kung wala kami ni Perla kanina? E di napahamak ka sana. Damay pa ang apo namin. Ang apo niyo lang talaga ang habol niyo sa akin. Ang apo niyo na bunga ng kahayupan ng anak niyo. Alam na namin yan. Kaya hindi mo na dapat sabihin sa amin ng paulit-ulit. Kaya nga kinupkup ka namin, hindi ba? Dahil alam naming wala ka nang matutuluyan pa. Hindi ko naman alam kung alin pa ba ang tamang desisyon ko sa buhay. Kasalanan niyo to, ng pamilya niyo. Sinira niyo ang buhay ko, kaya kulang pa ang pagkupkup niyo sa akin bilang kabayaran sa lahat ng dinaranas ko ngayong pagdurusa. Tama na ang pagtatalo ninyong dalawa. Wala itong patutunguhan. Diana, anak, patawarin mo ang pamilya namin. Patay na ang anak ko. Pinagbayaran na niya ang lahat ng kasalanan niya sa'yo. Sana nga po, hinayaan niyo na lang ako mamatay din kanina para matapos na rin ang lahat dahil napapagod na po ako. Doon ay bumuhos na ang luha ni Diana. Dala ng awa niya sa kanyang sarili. Gulong-gulo na siya sa buhay niya. Nang mga oras na yon, ay lumabas muna ng kubo nila si Pablo. Magbabantay siya sa paligid dahil baka may mga tao mula sa baryo ang sumalakay sa kanila. Lalo na at alam na din nila na aswang na rin si Diana. Naiintindihan ko ang nararamdaman mo pero lahat ng nangyari ay nangyari na. Wala na tayong magagawa para maibalik pa ang nakaraan. Magulong-magulo na ang isip ko. Hindi ko na alam kung ano pang gagawin ko. Gaya ng sinabi namin, kami na ni Pablo ang bahala sa'yo. Nawala ang pamilya mo, nawala din ang anak namin. Kaya nakikiusap ako sa'yo, magtulungan tayo.
Tayong tatlo na lang ang magkakasama sa buhay, kaya lahat ng ginagawa namin ay para sa kaligtasan mo. Bahagyang pumalma si Diana dahil sa mga narinig niya sa ina-inahan. Naisip niyang may punto nga ito. Wala na siyang pamilyang babalikan. Katulad ng hindi na din babalik ang anak nila. Kahit na ayaw nila sa isa't isa, wala na silang pagpipilian kundi magsama at protektahan ang bawat isa. Doon niya naalala ang nanay niya. Ganito ang nanay niya sa kanya. Palibhasa ay nag-iisang anak siya, kaya malapit siya sa nanay niya. Ito ang takbuhan niya tuwing may problema siya. Ngunit ngayon ay hindi niya na pwedeng makasama pa ang kanyang ina. Pwede ko po ba kayong tawaging nanay? Bahagyang ngumiti si Perla sa narinig niyang yun kay Diana. Sa kamarahang tumango. Oo naman, nasabi ko na yun sa'yo, Diana. Pwede mo kong maging inay mo. Aalagaan ko kayo ng anak mo at ituturing na parang sarili kitang anak. Basta ipangako mo lang na hindi ka na babalik sa baryo. Dito ka na lang mamalagi sa isla natin dahil dito ay mas ligtas ka. Paano yung mga pumatay sa lola ko? Gusto ko maghiganti sa kanila. Ang parusahan din sila. Kapag ba nakapaghiganti ka sa kanila, mabubuhay ba nito ang lola mo? Mababago ba nito ang buhay mo ngayon? Hindi naman, di ba? Kaya nakikiusap ako sa'yo, huwag ka nang gumanti pa sa kanila dahil hindi matatapos ang gulo kung patuloy sa pagganti ang bawat isa. Kaya nga nanatili lang kami dito sa isla dahil gusto namin ng payapang buhay. Hindi kami kumakain ng karne at puso ng tao, lalong hindi kami umiinom ng dugo ng tao. Mga hayop lang sa gubat ang kinakain namin upang hindi kami maging masamang aswang gaya ng iba. Higit sa lahat, hindi malalaman ng mga tao na narito din kami sa mundo at nabubuhay. Sa gayon, tahimik kaming nakakapamuhay. Pagkatapos ng pag-uusap na yon nina Perla at Diana, kahit paano ay nakaramdam ng kapayapaan ang babae. Kaya isinentabi na niya ang paghihiganti sa mga tao. Dahil sa dami ng mga negatibong nangyari sa buhay niya, kailangan niyang magkaroon ng kapayapaan sa isip niya. Lalo na ngayong lumalaki na ang sanggol sa sinapupunan niya. Samantala, si Kapitan ay hindi naman gaanong nasaktan sa ginawang paggila sa kanya ng mag-asawang aswang. Dahil naman sa sigaw ni Densyo nang atakihin siya ni Diana, kaya pumunta ang mga kapitbahay nila sa kinaroroonan nila na nakarinig ng sigaw. Noon din ay ibinalita nito sa mga taong naroon ang pagbabagong naganap kay Diana na isa na ring aswang ngayon. Kaya naman, lalong nabalot ng takot ang baryo. Nag-aalala sila na muli silang babalikan ng babae at papatayin silang lahat. Kaya gabi-gabi ay maaga silang umuuwi ng kanilang bahay. Maaga na nagsasara ng mga pintuan. Bawat bahay ay may nakasabit na bawang sa pinto at bintana. At bago sila matulog sa gabi, ay naglalagay sila ng asin sa paligid ng kanilang bahay. Hindi din sila gaanong lumalapit sa isla kung saan inaakala nilang doon naninirahan ang aswang. Ano pat lahat ng pag-iingat na pwede nilang magawa ay ginawa nila. Hanggang sa lumipas ang ilang buwan, dumating mula sa Maynila ang mga magulang ni Diana. Dahil sa nawala ang kontak nila sa maglola sa baryo, wala silang kaalam-alam sa nangyari. Nagtanong-tanong sila sa baryo, ngunit wala silang nakuwang impormasyon. Lahat ng tao sa baryo ay itinuturo sila kay Kapitan upang hindi na mahirapan pang magpaliwanag si Kapitan sa totoong nangyari sa maglola. Sinabi na lang niya na patay na sila pareho dahil sa naganap na sunog. Agad yung pinaniwalaan ng magulang ni Diana dahil sa libingang ipinakita sa kanila. Kaya naman mula noon ay hindi na bumalik pa sa baryo ang magulang ng babaeng hinalay ng binatang aswang. Wala silang kamalay-malay na buhay pa ang kanilang nag-iisang anak na ng mga oras na yon ay malapit ng manganak. Sa mga buwan na nakalipas, hindi nagpakita sa baryo si Diana, kaya inakala ng lahat na nagpakalayo-layo na nga ito.
wala ding aswang na gumagambala sa kanilang baryo. Kahit paano ay naging kampante na sila. Ngunit kahit ganon, ay hindi pa rin sila tumitigil sa mga nakasanayan nilang pag-iingat at pagroronda upang paghandaan ang pagdating ng kampon ng dilim. Samantala, sa isla kung saan nakatira si Diana kasama ang mag-asawang kumupkup sa kanya, ay naghahanda na para sa kanyang panganganak. Hindi normal na tao ang ipapanganak niya, kaya nakakaramdam siya ng matinding takot. Dagdag pa na malaki ang ipinayat niya ng nagdaang mga buwan dahil sa paglaki ng sanggol sa sinapupunan niya. Kung hindi dahil sa mga dugo ng hayop na ipinapainom sa kanya, tuluyan siyang mamamatay. Sa tuwing umiinom siya noon, lumalakas ang kanyang katawan. Inalalayan ni Perla na makahiga si Diana sa papag na higaan nito sa kanyang silid. Pagkatapos ay saka diniinan ang tiyan upang kahit paano ay makatulong sa paglabas ng bata. Pagkatapos ng ilang ulit na pag-ire, lumabas na din ang sanggol na pinakahihintay nila. Isa yung lalaki at kamukhang-kamukha ng ama niya. Bagamat bakas sa muka at katawan ni Diana ang labis na hirap sa panganganak, nagawa pa din itong ngumiti pagkakita sa anak niya. Pagkatapos niyang manganak, pinainom ulit siya ng dugo ng hayop upang mabawi ang lakas na nawala. Anak ko, sa wakas ay mahahawakan na rin kita. Salamat sa iyo, Diana, dahil pinili mong buhayin ang apo namin. Salamat din po sa inyo ni Tatay Pablo dahil sa pag-aalaga niyo po, nakayanan ko po ang lahat. Sa unang tingin ay aakalain mong isang normal na sanggol ang isinilang ni Diana na para bang wala itong dugong aswang. Tila isang anghel, larawan ng pagiging inosente. Aliw na aliw naman ang mag-asawa na nakatingin sa sanggol na natutulog. Lumipas pa ang mga araw na parang normal lang ang takbo ng kanilang buhay. Ang sanggol ay sa kanya dumidede. Ngunit pagsapit ng gabi ay nag-iiba ang asal ng sanggol. Madalas itong umiiyak, kaya hindi maintindihan ni Diana ang kanyang gagawin. Nanay Perla, umiiyak na naman po si baby, hindi ko siya mapatahan. Pinadede mo na ba siya? Opo, pero ayaw niya po eh. Dahil sa hindi malaman ni Diana ang gagawin, kinuha muna ni Perla ang sanggol. Inihele ito upang makatulog na. Ngunit kahit na anong gawin niya, ay patuloy pa din ito sa pag-iyak. Hanggang sa nahawakan ng sanggol ang isang daliri ni Perla at dinala ng sanggol ang kanyang mga daliri sa bibig nito. Pagkatapos ay kinagat-kagat yon hanggang lumabas ang dugo mula sa kanyang daliri. Naalala ni Perla na nasugatan nga pala ng kutsilyo ang daliri niya kanina nang may gawin siya sa kusina. Dahil sa paulit-ulit na pagsupsup ng sanggol sa kanyang daliri, ay lumabas ang dugo mula sa sugat na nilikha ng kutsilyo. Sinipsip ng sanggol ang dugong lumalabas dito. Saka lamang siya tumahimik at diretsyong natulog na. Nang mahimbing na sa pagtulog ang sanggol, ibinaba na yun ni Perla sa tabi ng kanyang ina. Nanay Perla, baka po kaya nag-iiyak tuwing gabi ang anak ko ay dahil sa dugo po ang gusto niyang inumin at hindi po gatas na galing sa akin. Ganun na nga, Diana. Dugo ang gusto ng anak mo. Pero naaalala ko nung bata pa ang anak ko, hindi siya ganyan. Katulad siya ng normal na sanggol na gatas ng ina ang hinahanap. Kung ganun po ay papainumin po ba natin siya ng dugo ng hayop kahit nakapapanganak ko lang po sa kanya? Kapag ginawa natin yan, baka hindi natin siya makontrol. Maaaring lalabas ng maaga ang pagiging aswang niya. Dahil doon ay bibilis ang pagproseso ng kanyang utak. Bibilis din siyang tatanda kumpara sa edad niya. Hindi pa nila inaasahan na ganun ang mangyayari sa sanggol. Inakala nilang sa mga unang buwan ng sanggol ay hindi palalabas ang pagiging aswang nito. Ngunit kabaligtaran yon, dahil kakasilang pa lamang nito, gusto na kagad nito ang dugo, imbis na gatas ng kanyang ina. Ano pong gagawin natin?
Hindi nakasagot si Perla sa tanong na yun ni Diana dahil maging siya ay hindi din alam ang gagawin. Nangangamba siya sa magiging epekto nun sa katawan ng sanggol. Hanggang sa lumipas pa ang ilang mga gabi na ganun pa din ang sanggol. Umiiyak lang ito ng umiiyak. Dagdag pa, nakita na sa katawan nito ang labis na pangangayayat. Nangihina na din ito, kaya pag umiiyak siya ay wala na halos boses na lumalabas sa kanya. Dahil sa awa, nagpasya si Diana na kausapin muli ang kanyang nanay Perla at tatay Pablo. Kailangan na nilang magdesisyon. Ang magiging epekto ng pag-inom niya ng dugo imbis na gatas ay nasabi ko na sa'yo. Ikaw ang ina niya kaya nasa iyo ang huling pagpapasya. Hindi ko po kayang nakikitang nahihirapan ang anak ko, kaya bigyan na po natin siya ng dugong maiinom niya. Baka po mamatay din siya kung hindi natin gagawin yun. Dahil sa pakiusap na yon ni Diana, wala na ding nagawa si Perla at Pablo. Gabi-gabi, pinapainom nila ng dugo ang bata bago ito matulog o kaya ay pag nagising ito sa gabi. Mula nang ginawa nila yon, nagbago ang pangangatawan nito, lumakas at nadagdagan na din ng timbang ang sanggol. Lumipas pa ang ilang buwan na maayos naman ang naging kalagayan ng mag-ina. Namuhay sila ng tahimik sa isla at kinalimutan ang lahat ng mga nangyari sa baryo. Samantala, ang mga taga-baryo naman ay tuluyan ng nakalimutan ang takot sa mga aswang. Tahimik na din silang namumuhay, anupat ang lahat ay matiwasay at walang anumang kaguluhan. Hanggang isang araw, pumunta sa bayan si Pablo upang bumili ng sangkap na gagamitin niya sa pagluluto ng langis. Hindi sinasadyang nakabungguan niya si Kapitan. Nang mga oras na yon, bibili din ito sa parehong tindahan. Nangalaglag ang mga dala ng matandang lalaki, kaya't yumukod si Pablo. Pinulot ang mga nalaglag na dala ni Kapitan. Saka siya nag-angat ng muka upang iabot yon. Nagtama ang kanilang mga mata. Nakilala niya ito, ngunit hindi na lang nagpahalata si Pablo. Ay, pasensya na po. Hindi ko po sinasadya na mabangga ko po kayo. Pagkasabi nun, ay aalis na sana siya nang biglang hinawakan ng matanda ang braso niya. Napapislig pa siya dahil sa init na mga kamay nito, kaya naitulak niya ito ng bahagya. Bagamat hindi yun natumba, kahit papano ay nawalan ng balanse ang matandang kapitan. Upang hindi tuluyang matumba, napahawak siya sa balikat ni Pablo. Ang bahaging nahawakan ng matandang kapitan ay bahagyang nasunog at nag-iwan ng marka sa balikat ni Pablo. Doon napagtanto ni Kapitan na hindi normal na tao ang kanyang kaharap, kundi isang aswang. Kaya lalo pa niyang tinitigan ang kaharap. Doon pa lamang niya nakilala ito. Natatandaan kita. Ikaw ang lalaking tumulong kay Diana, hindi ba? Nagkakamali po kayo. Hindi po ko yun. Wala po akong kilalang Diana. Alam kong ikaw yan, kahit na itanggi mo pa. Nasaan si Diana? Saan mo siya dinala? Wala po akong kilalang Diana. Pagkasabi nun, ay nagtangka ng tumalikod si Pablo, ngunit mabilis na hinawakan ng kapitan ang kanyang braso. Halos mapasigaw siya sa sakit. Sasabihin mo ba sa akin kung nasan si Diana? O susunugin ko katawan mo? Hindi makapiglas si Pablo sa matandang nakahawak sa kanya. Napakalakas ng kapangyarihan ng medalyong suot nito. Bakit niyo pa ba siya hinahanap? Nananahimik ng buhay niya. Hinahanap siya ng kanyang mga magulang. Karapatan niyang malaman yon. Magugulo lamang ang buhay niya kung babalik siya sa totoong pamilya niya. Isa pa, alam niyong gaya namin, aswang na din siya. Kaya paano pa siya tatanggapin ng kanyang totoong mga magulang? May katotohanan ang mga sinabing yun ni Pablo, kaya pinakawalan na din siya ni Kapitan. Magugulo nga lang talaga ang buhay nito kung babalik pa siya. Kaya nga, minarapat din niyang magsinungaling sa totoong kalagayan ni Diana sa mga magulang nito upang matahimik din ang mga ito. Maayos ba ang lagay niya ngayon? Opo, Kapitan. Nasa maayos po siya, pati po ang anak niya.
Karapatan ni Diana na malamang hinahanap siya ng kanyang mga magulang. Kaya sabihin mo pa din sa kanya, siya lamang ang makapagdidesisyon sa makabubuti para sa kanya. May papakiusap lang po sana ako sa inyo, Kapitan. Huwag niyo pong sasabihin sa mga kababaryo niyo na nagkita po tayo ngayon. Lalo na po tungkol kay Diana. Maniwala man kayo o hindi, maayos ang lagay niya sa poder namin. Mga aswang man kami, pero kapayapaan ang nais namin at hindi kaguluhan at pagpatay. Salamat naman kung ganon. Kahit paano napanatag na ang kalooban ko. Pagka-uwi ng bahay ni Pablo, ikinuwento niya kay Perla ang hindi inaasahang pagkikita nila ni Kapitan. Hindi naman namalayan ng dalawa na nakalapit na pala sa kanila si Diana. Narinig nito ang lahat ng mga sinabi niya sa asawa. Tama po ba ang narinig ko? Pumunta ang mga magulang ko sa baryo? Hinahanap nila ako? Sunod-sunod ang naging tanong nito sa mag-asawa. Matagal niya nang hindi nakikita ang mga ito, kaya namimiss na niya ang kanyang mga magulang. Pupunta ako kay Kapitan, kakausapin ko siya. Hihingi ako ng tulong kay Kapitan para makabalik ako sa pamilya ko. Hindi ka na maaaring makaalis sa lugar na to. Mapapahama ka kapag umalis ka dito. Lalo na kung pupunta ka sa baryo. Kahit na mapahamak pa ako, makita ko lang ang mama at papa ko. Gusto ko na silang makasama. E paano na lamang ang anak mo kapag napahamak ka? Anong gusto niyo mangyari sa buhay ko? Mabulok na lang din ako sa islang ito, kagaya niyo? Hindi na ako makakatagal pa dito. Aalis ako at hindi niyo na ako mapipigilan. Papayagan ka naming umalis, pero iiwan mo dito ang anak mo. Ikaw lamang mag-isa ang aalis. Hindi ko po kaya. Kailangan kong isama ang anak ko. Hindi niya kayang mabuhay kasama ng mga normal na tao. Kaya kahit ayaw mo na sa lugar na ito, mananatili ka dito kung gusto mong makasama ang anak mo. Baka nakakalimutan mo din. Alam na ng mga tao sa baryo na aswang ka. Kaya pag nakita ka nila doon, tiyak napapatayin ka nila. Pero paano ang pamilya ko? Habang buhay ko na ba silang hindi makakasama? Kalimutan mo na ang pamilya mo, Diana. Dahil kami na ang bago mong pamilya. Saka sinabi din ni Kapitan sa mga magulang mo na patay ka na. Kaya hindi ka na din nila hahanapin pa. Hindi totoo yan! Hindi magagawa ni Kapitan na magsinungaling sa magulang ko. Totoo ang sinabi ko sa iyo, Diana. Walang rason para magsinungaling ako sa iyo. Alam naming hindi ito ang buhay na nakasanayan mo. Pero ito na ang buhay mo ngayon. Hindi na yun magbabago. Kung gusto mong baguhin ito, kapahamakan ang sasapitin mo. Mahirap man, pero tanggapin mo na ng lubusan ang naging kapalaran mo. Napaluhod na lamang sa labis na pag-iinagpis si Diana. Napakasakit ng naging kapalaran niya. Ang buhay ay nakapako na lang talaga kung saan siya naroroon ngayon. At kapag pinilit niyang ipihit pabalik ang kapalaran niya, kamatayan ang sasapitin niya. Dala ng kawalan ng pag-asa ay umalis siya sa kanilang kubo. Naglakad-lakad siya sa pangpang ng dagat para kahit paano ay makapag-isip-isip. Ngunit hindi inaasahang may naligaw na bangka sa bahaging yon ng dagat. Sa kauna-unahang pagkakataon ay may nakita siyang ibang tao sa isla. Tila nahihirapan ng taong yun na buhayin ang makina ng kanyang bangka, kaya idinaong muna sa pampang. Nilapitan niya yon para sana tulungan, ngunit hindi pa siya nakakalapit ng tuluyan sa bangka. Husa na itong umandar. Kasabay nun ay ang pag-angat ng muka ng lalaking nakasakay dito. Nakilala niya kung sino ang lalaking yon. Siya si Densyo, ang lalaking muntik na niyang mapatay nang huling punta niya sa baryo. Nagtama ang kanilang mga mata, kaya natitiyak niyang nakilala din siya nito. Habang papalayo ito sa pangpang, ay tanaw niyang nakatingin pa din sa kanya ang lalaki. Nakaramdam ng panganib si Diana para sa kanyang sarili at sa kanyang anak. Paano kung pumunta ang mga taga-baryo sa lugar na pinagtataguan niya? Saka pagtangka ang patayin sila. Kaya nagmamadali siyang bumalik sa kanilang bahay kubo. Pagkatapos ay ikinuwento niya kina Perla at Pablo ang nangyari. Maganda na kayo, dahil tatakas tayo. Nakakasiguro kung sasabihin niya sa mga tao sa baryo nila ang nakita niya dito. Kaya hindi malayong sumugod ang mga yun dito sa lugar natin.
Saan naman tayo pupunta? Kahit saan, basta makatakas lang tayo dito. Mabilis ang kanilang naging pagkilos upang maghanda sa kanilang pagtakas. Ngunit bago pa man sila makasakay sa bangka, nasa pangpang na ang ilang tao sa baryo, kasama si Kapitan. Kapansin-pansin na wala si Densyo sa mga kalalakihang naroon. Gayong siya ang nakakita sa kanya sa lugar na yon. Huwag kayong matakot! Hindi namin kayo sasaktan! Kung ganun bakit kayo na parito? Gusto lang namin kausapin si Diana. Hindi kami naniniwala sa'yo. Alam namin may masama kayong balak sa amin. Nananahimik ang buhay namin dito, kaya wag niyo na kaming guluhin pa. Katulad ng hindi namin panggugulo sa inyong baryo. Walang dahilan para kausapin niyo si Diana. Kaya umalis na kayo, Kapitan. Meron. Dahil may paraan pa para mawala ang pagiging aswang niya. Para maibalik siya sa pagiging normal na tao. Wala nang paraan para bumalik siya sa dati. Huwag mo nang guluhin ang kanyang isip. Ayaw mo lang siyang bumalik sa dati dahil nilalason niyo ang kanyang isip. Inaangkin niyo siya kahit hindi niyo naman talaga siya pag-aari. Hindi totoo yan, Kapitan. Dahil kami lang ang totoo nagmamalasakit sa kanya. Dahil kami na ang pamilya niya ngayon. Diana, maniwala ka sa akin. May paraan pa para bumalik ka sa dati. Kaya sumama ka sa akin. Anong paraan ang sinasabi niyo po, Kapitan? Lumapit ka sa akin at ituturo ko sa'yo. Akmang lalapit na sana si Diana kay Kapitan nang bigla siyang hawakan ni Pablo upang pigilan siya sa balak niya. Diana, patibong lang ang lahat ng yan. Huwag kang lumapit sa kanya. Tinitigan ni Diana si Pablo upang maramdaman niya ang totoong nilalaman ng kalooban nito. Mula sa mga mata nito ay kitang-kita naman niya ang pagmamalasakit ng tatay-tatayan niya, kaya lalo siyang nalito. Lumapit ka sa akin, Diana. Maniwala ka sa akin. Parang apo na kita. Hindi kita ipapahamak. Napatingin muli sa gawin ng matanda si Diana. Lalo siyang nalito nang makita ang sensiridad din ng pagmamalasakit nito, kaya humarap siya muli kay Pablo bago muling nagsalita. Gusto ko pong subukan ang lunas na sinasabi ni Kapitan. Nakikiusap po ako, payagan niyo na po ako. Dama sa boses ni Diana ang pangungulila sa totoong pamilya, kaya hinayaan ni Pablo na lumapit ito kay Diana. Pagkatapos na iabot pansamantala kay Perla ang sanggol na anak niya, ay dahan-dahan itong lumakad papalapit kay Kapitan. Ngunit bago pa man siya tuluyang makalapit kay Kapitan, nagpaulan ng pana ang ilang kalalakihan mula sa nakasakay na bangkang demotor. Nakilala ni Diana ang isa sa mga lalaking yon. Yun ay walang iba kundi si Densyo. Sunod-sunod na pana at sibat ang pinakawalan niya. Unang tinamaan ng pana ay si Perla. Tumama yon sa puso ng matandang babae. Tila umiiwas naman ang mga pana sa sanggol dahil hindi siya tinatamaan. Nang si Diana na ang sunod na target ng pana, iniharang ni Pablo ang kanyang sarili, kaya hindi siya tinamaan ito. Pagkatapos na magpaulan ng pana, diretsong umalis ang bangkang demotor. Lahat ng mga nakasakay ay nabigla sa bilis ng pangyayari. Bumagsak sa buhangin si Perla na wala ng buhay, samantalang ang sanggol ay nahulog din sa buhangin na umiiyak. Si Pablo naman ay sa ulo tinamaan ng pana, kaya namatay din kagad na bumagsak din sa buhanginan. Napatakbo si Diana para damayan ang mag-asawang kumupkup sa kanya na parehong wala ng buhay. Dahil sa labis na sakit na kanyang nararamdaman, nagpakawala siya ng malakas na sigaw. Sigaw na umalingaw-ngaw sa buong isla. Ang mga ibon sa paligid ay nagsiliparan sa lakas ng sigaw niya. Kasabay nun ay ang pagbabago niya ng anyo. Naging isang mabangis na hayop na maiahalin tulad ang anyo sa isang baboy ramo. Lahat ng kalalakihang naroon ay nakaramdam ng kanyang galit nang sugudin niya ang mga ito. Pinaikot-ikot sa buhanginan ang katawan ng mga lalaking naroon. Tinapakan at dinaganan. Si Kapitan lamang ang hindi niya masaktan dahil sa taglay nitong anting-anting. Ngunit hindi niya magawang awatin ang nag-aamok na si Diana. Pinanood niya lang ito habang sinasaktan ang kanyang mga kasamahan.
Nang tila napagod na ito sa pananakit sa kanila, napaupo ang aswang sa buhanginan habang habol ang kanyang hininga. Yun ang pagkakataong hinihintay ni Kapitan. Agad niyang nilapitan ang aswang, saka kinuha ang daladala niyang agimat. Ipinatong niya yon sa ulo ng aswang na si Diana. Pagkatapos ay umusal ng isang orasyon. Yun ang naisip niyang pangontra sa pagiging aswang nito. Ngunit hindi nagbalik sa pagiging tao si Diana. Sa halip ay lalo itong nagalit dahil sa init na nararamdaman, dahil sa nakapatong sa ulo niya. Marahil kulang ang puwersa ng orasyon para magkaroon yun ng bisa. Umalulong ang aswang na si Diana katulad sa isang aso. Napakalakas ng alulong na yon, sanhi para ang mga ibon ay magkagulo sa impapawid. Kasabay ng alulong na yon ay ang paglakas din ng ihip ng hangin. Dahil dito, mas nilakasan pa ni Kapitan ang pag-oorasyon. Umaasang magagamot nito si Diana. Subalit nahinto siya sa kanyang ginagawa nang biglang tumakbo si Diana. Agad nitong dinampot ang sanggol na nasa buhangin, saka mabilis na tumalilis patungo sa masukal na daan, papasok sa kabundukan. Nagpasya si Kapitan na hayaan na lang ang aswang na si Diana at wag nang sundan pa. Hindi na din sila nagtagal sa lugar na yon. Nagbalik na sila sa baryo. Pagbalik niya sa baryo, hinanap niya kagad si Densyo at ang mga kasama nitong nagpaulan ng pana kanina upang papanagutin ito sa ginawa nila. Natagpuan niya ito sa kanilang bahay, nakaupo sa kanilang salas na para bang walang kasalanang ginawa. Pagkakita nito kay Kapitan, ay alam na talaga nito ang sadya ng Kapitan sa kanya. "Kapitan, naparito ba kayo para bigyan ako ng pabuya?" Makahulugang ngiti ang pinakawalan ng lalaki pagkatapos niyang sabihin yon. Narito ako para singiling ka sa kasamaang ginawa mo kanina. Ipapakulong niyo po ba ako, Kapitan? Sa anong kaso po? Sa pagpatay sa mga aswang na pag-alagala sa ating baryo? Oo, dahil tao din sila at wala silang ginagawang masama sa'yo. Anong wala, Kapitan? Baka nakakalimutan niyo. Muntik na ako mapatay ni Diana noon. Gumanti lamang ako sa kanya ngayon. Baka nakakalimutan mo, sinaktan ka niya noon dahil pinatay mo ang lola niya. Teka nga, Kapitan. Bakit ba palagi na lang kayo kumakampi sa babaeng yun? Bakit ba ganyan na lang kayo kung magmalasakit sa kanya? Mga nasasakupan ko kayong lahat. Obligasyon kong protektahan kayo. Yun lang ba, Kapitan? Wala na bang ibang dahilan? O baka naman hanggang ngayon hindi nyo pa din nalilimutan ang pinagsamahan nyo ni Lola Crising nung kabataan nyo. Yun nga lang minalas kayo dahil hindi kayo nagkatuluyan. Matagal ng panahon yun, Densyo. Huwag mong lapastanganin ang lubusan ng alaala ni Crising. Nasasaktan pa din ba kayo? Ibig sabihin, totoo nga. Paano na lang kung malaman niya ng pamilya mo ngayon? Ano kayang mararamdaman nila? Itikom mo yung bibig mo at huwag ka magsasalita na kahit na ano sa pamilya ko. Matagal nang nakalipas sa mga bagay na yon. Hindi na dapat inuungkat pa. Kung ganon, pabayaan niyo na rin ako para pare-parehong matahimik ang mga buhay natin. Samantala, nang malaman ni Diana na wala na sina Kapitan at ang mga kasamahan nito, bumalik siya sa lugar kung saan naroon ang bangkay ng mag-asawang kumupkup sa kanya. Isa-isa niyang binuhat ang mga ito, saka inihiga ng nakahanay sa tabi ng kubo. Pagkatapos nun, ay nag-umpisa na siyang maghukay sa lupang paglilibingan ng dalawa. Malalim at malaki ang hukay na ginawa niya, kaya inabot siya ng magdamag bago yun natapos. Nang tingin niya ay sapat na ang ginawa niyang hukay, isa-isa niyang inihulog doon ang mga bangkay at tinabunan niya ng lupa. Hindi maampat ang luhang dumadaloy sa kanyang mga mata. Iniisip ng mga sandaling yon kung paano na sila ng anak niya. Paano niya bubuhayin ang anak niya? Hindi pa siya sanay sa buhay niya bilang isang aswang. Hindi pa niya alam kung paano manghuli ng mga hayop sa kabundukan. Lalong hindi pa niya alam kung paano mag-alaga ng anak na isang aswang. Anak ko, tayong dalawa na lamang ang magkasama ngayon. Wala na sina Inay Perla at Tatay Pablo.
Hindi ko man alam kung paano kita aalagaan. Sisikapin ko na maprotektahan ka sa lahat ng mga mananakit sa'yo. Mahal na mahal kita, anak ko. Pagkatapos mailibing ni Diana ang mag-asawa, bumalik na siya sa kubo nila. Kumuha ng kapirasong tela na magagamit na pantali sa kanyang likod, papunta sa kanyang dibdib. Saka inilagay doon ang sanggol. Kailangan niyang magtungo sa gubat upang kumuha ng kahoy na magagamit niyang pambakod sa bahay kubo nila upang hindi sila madaling mapasok ng mga tao sakaling lusubin sila ng mga yon. Nang matapos na siya sa pagbabakod, pagkalipas ng ilang araw ay bumalik siya sa gubat upang manghuli ng hayop na makakain nilang mag-ina. Gutom na ang anak niya, kaya kailangan na din niya itong mapainom ng dugo. Ganon ang naging buhay ni Diana at ng anak niya sa loob ng maraming taon. Kapag araw, ay nasa taas sila ng puno ng kanyang anak para kahit may lumusob na tao, madali niyang makikita yon. Doon na din sila nagpapahinga ng anak niya. Kapag gabi naman, ay nanguhuli siya ng mga hayop sa kabundukan, kasama rin ang anak niya. Lumipas pa ang mga taon, hindi niya namalayan na malaki na ang kanyang anak na pinangalanan niyang Kaloy, na ngayon ay nasa 10 taong gulang na. Hindi namalayan ni Diana na tuluyan nang nagbago ang itsura at ang buhay niya. Ang dating masayang buhay niya sa Maynila ay hindi na niya nabalikan pa. Hindi na din maaninag ang dating ganda at kinis ng balat niya dahil sa mahahabang mga kuko at mahabang buhok. Ang marungis na balat dahil sa matagal na hindi nalalapatan ng sabon. Ibang-iba na siya sa buhay na nakasanayan niya. Tulad ngayon na nakatanaw siya sa malayo, iniisip ang mga nangyari sa nagdaang buhay niya. Tulad ngayon na nakatanaw siya sa malayo, iniisip ang mga nangyari sa nagdaang buhay niya, hanggang sa buhay niya ngayon na tila wala ng pag-asa at walang magandang patutunguhan. Lumapit sa kanya ang anak niya nang mapansin ito na nalulungkot siya habang nakatanaw sa kawalan. Nay, bakit ka po malungkot? Naaalala ko lang ang buhay ko dati, anak, bago ko mapunta sa lugar na ito. Ano pong buhay niyo dati, Nay? Bakit po ba tayong dalawa lang ang nakatira dito sa isla? Dahil kailangan nating magtago sa mga tao para hindi nila tayo patayin. Bakit naman po nila tayo papatayin? Wala naman po tayong ginagawang masama sa kanila. Dahil galit sila sa mga katulad nating aswang. Dahil lang po dun, papatayin na po nila tayo? Masama ang tingin nila sa mga katulad natin. Kaya nga lagi kong sinasabi sa'yo na manatili ka lang dito sa isla. Huwag kang aalis dito dahil baka mapahamak ka. Malaki na po ako, Nay. Kaya payagan niyo na po akong pumunta sa kabilang ibayo. Hindi maaari. Dahil doon sa kabilang ibayo, may baryo doon kung saan nakatira ang mga tao. Pag nakita ka nila, papatayin ka nila. Pero gusto ko pong pumunta dun eh. Gusto ko pong makita kung anong meron po sa kabilang ibayo at kung anong itsura ng mga tao dun. Huwag na matigas ang ulo mo. Uulitin ko, hindi ligtas sa lugar na yon. Walang nagawa ang batang si Kaloy, kundi mahiga na lamang sa pahingahang maliit na kubo na ginawa nila sa itaas ng isang puno. Tulad dati, wala siyang nagawa kundi manahimik na lang dahil kahit nakulitin niya ito, hindi pa din siya papayagan ng kanyang nanay. Maya-maya pa ay nakaramdam ng pamimigat ng talukap ng mga mata si Diana. Nahiga ito sa tabi ng anak niya hanggang sa tuluyang nakatulog. Naisip ng batang si Kaloy na yun na ang pagkakataon niya. Tatakas siya sa kanyang nanay para magpunta sa kabilang ibayo. Nagtungo siya doon na nasaan yung ibon, kaya malaya siyang nakapaglibot-libot sa buong baryo nang walang nakakapansin sa kanya. Maya-maya pa ay nagkubli siya sa isang puno at bumalik sa anyo ng tao. Saka nag-umpisang maglakad-lakad. Dito pala sa baryo maraming masasarap na pagkain. Kung bakit ba naman hindi ako pinapayagan ni nanay na pumunta dito? Hindi na sana ako nahihirapan pang manghuli ng hayop sa kabundukan. Dito sa baryo, nasa kulungan na sila.
kaya madali ko na sila makukuha. Habang nag-iikot siya sa baryo, nakaramdam siya ng gutom. Kaya nang may makita siyang isang manok na nakawala sa kulungan nito, ay kinuha niya ito sa katinangkang kainin. Ngunit hindi yun natuloy dahil sa pagdating ng isang lalaki. Hoy bata, sino ka? Bakit hawak mo ang manok ko? Napansin ko pong nakawala siya sa kulungan niya eh. Kaya kinuha ko po para ibalik ko po doon. Ganun ba? O sige, salamat. Nakaramdam ng kaba si Kaloy ng mga oras na yon. Natakot ng bahagya dahil sa muntik na siyang mahuli ng lalaking yon. Naisip niyang tama ang kanyang ina. Mukhang salbahe nga ang mga tao sa baryo, kaya kailangan niyang mag-ingat. Pagkatapos niyang maibaba ang manok, tumalikod na siya sa lalaking nagmamay-ari ng manok. Ngunit hindi niya inasahan nang muli siyang tawagin ng lalaki na si Densyo. Bata, teka lang. Sandali lang. Huwag ka munang umalis. Bakit po, Manong? Bago ka lang ba sa baryo namin? Ngayon lang kasi kita nakita sa lugar namin eh. Kakalipat lang po namin ng nanay ko dito sa baryo noong nakaraang linggo po. Nakakunot ang noo ni Densyo pagkarinig sa tinuran ng batang kausap. Wala siyang maalala na may bagong lipat sa baryo nila. Naisip niyang marahil ay abala siya sa paghahanap buhay, kaya hindi na niya namalayan ang nagaganap sa kanyang paligid. Samantala, si Kaloy naman ay dahan-dahan ang tumalikod kay Densyo pagkasabi nun. Sabay alis sa lugar na yon, diretso sa makahoy na bahagi ng baryo. Doon ay muling nagpalit ng anyo bilang isang ibon. Pagkatapos ay lumipad na muli patungo sa isla. Naabutan niya ang kanyang ina na mahimbing pa din na natutulog, kaya hindi nito namalayan ang pagpuslit niya. Nag-aagaw na ang dilim at liwanag nang magising si Diana. Nakita niya ang anak na natutulog sa tabi niya, kaya ginising na niya ito. Kailangan na nilang manghuli ng hayop na makakain nila para sa hapunan. Dahil sa gutom na din ang batang si Kaloy, bumangon ito at sumunod sa kanyang ina. Nang makarating sila sa kabundukan, muli siyang pumuslit sa kanyang ina. Nagtungo siya sa baryo na pinuntahan niya kanina. Pagkatapos ay binalikan ang mga manok na nakita kanina. Isa-isa niyang hinuli ang mga alagang manok ni Densyo. Pagkatapos ay nilantakan ang mga yon. Sarap na sarap siya sa sariwang laman at dugo ng hayop. 4 na manok ang kanyang nakain ng gabing yon. Pagkatapos na makakain, ay pinagpagan pa nito ang kanyang pisngi. Inalis ang mga balahibong sumabit sa kanyang labi, saka parang walang nangyaring umalis sa lugar na yon. Bumalik siya sa isla, diretso sa kubo nila. Nasa loob ng kubo na yon ang kanyang ina, nag-aantay sa pagbabalik niya. Kaya pagbukas pa lang niya ng pinto, sinalubong na siya ng matalim na tingin ng kanyang ina. Saan ka nang galing? Hindi agad nakasagot si Kaloy dahil sa takot nito sa nanay niya. Sa baryo po, nanay. Di ba sinabi ko na sa'yo na bawal kang pumunta doon? Bakit sinuway mo ko? Dahil gusto ko po makakita ng ibang tao, nay. Gusto ko po malaman kung anong meron sa baryo. Alam niyo po ba, nay? Napakasaya po nila sa baryo. Hindi katulad po sa buhay natin dito sa isla. Malungkot dahil sa loob ng mahabang panahon, tayo lang po naninirahan dito. Mukha lang silang masayang tingnan pero ang totoo, hindi masaya ang buhay sa baryo dahil malulupit sila. Nakita ko po doon na maraming hayop sa mga kulungan malapit sa bahay nila. Marami po ako makakain doon, nanay. Kaya nga po gusto ko po doon eh. Babalik po ako doon kahit napigilan niyo pa po ako. Sige, gawin mo ang gusto mo dahil yung katigasan ng ulo mo ang magpapahamak sa'yo. Kinaumagahan, nagtataka si Densyo kung bakit kulang ang kanyang mga alagang manok. Makailang ulit niya na itong binilang, ngunit talagang kulang ito ng 4. Dahil doon ay inireport niya yon kay Kapitan. Inisip niyang marahil ay may nagnakaw ng kanyang mga manok, kaya yon nagkulang. Ni hindi sumagi sa isip niya na ang aswang na batang kausap niya ng nagdaang araw ang kumain sa mga alaga niya. Nang sumunod na gabi, hindi siya natulog kagad. Inabangan niya
kung babalik ng gabing yun ang magnanakaw ng manok niya. Nakita ni Kaloy ang pagbabantay na yun ni Densyo, kaya lumipat ng bahay na bibiktimahin ang bata. Lumipat siya sa bahay ng isa pang kasamang lumusob sa isla. Himbing nang natutulog ang buong pamilya nito, kaya ang mga alagang itik nito ang tinarget ng batang aswang. Tulad ng ginawa niya sa mga manok ni Densyo, isa-isa niyang hinuli ang mga yon at kinain. Nakatatlong itik ang nakain ng bata. Tulad din ng nagdaang gabi, pagkatapos na makakain ay umuwi na siya sa kanilang kubo. Tulad dati, pinagalitan na naman siya ng nanay niya dahil sa muling pagpuslit nito patungo sa baryo. Ngunit kahit paanong sabihin ng nanay niya, hindi niya na yon pinapakinggan. Ang mahalaga lang sa kanya ay nabubusog siya sa tuwing pumupunta siya ng baryo. Dahil sa sunod-sunod na gabi ng pagkawala ng mga alagang hayop sa baryo, si Kapitan na mismo ang nag-ikot ng gabing yon sa baryo nila. May kutob siyang baka hindi tao ang kumukuha ng mga alagang hayop, kundi isang aswang. Naisip niyang baka si Diana yon na muling bumalik sa baryo nila, naghihiganti sa pagkamatay ng mga mahal niya sa buhay. Ngunit walang Diana na nagtungo sa baryo nila ng gabing yon. Wala ding aswang na gumagala sa paligid nila. Ngunit dahil sa hindi pa din siya makampante, nagpasya si Kapitan na magtungo na sa isla. Matagal ng panahon na wala siyang balita dito. Gusto niyang malaman kung ano ang kalagayan nito ngayon. Gamit ang ilaw ng gasera, ipinatong niya yon sa isang upuan sa unahan sa loob ng bangka. Nagsagwan si Kapitan hanggang sa makarating sa isla kung saan matagal nang naninirahan ang mag-inang aswang. Naabutan niya si Diana at ang anak nito na nakahiga malapit sa libingan ng mag-asawang kumupkup dati sa kanya. Hindi na halos makilala ang anyo nito. Ibang-iba na si Diana na nakilala niya noon, yung maganda at kaakit-akit bago nangyari ang lahat. Ngayon ay marungis na ito, dikit-dikit ang buhok na tila hindi na ito naliligo. Unti-unti na ding nangingitim ang ngipin dahil sa mga hayop na kanyang kinakain. Nakaramdam ng awa si Kapitan habang pinagmamasdan niya ang babae. Hinawakan niya ang ulo nito, saka inalis ang buhok na nakalaylay sa mukha nito. Unti-unting inangat ni Diana ang muka. Nagtama ang mga mata nila ni Kapitan, kasabay ang paghawak nito sa ulo niya. Ako lang ito, Diana. Huwag kang matakot. Anong ginagawa niyo rito? Baka may kasama na naman kayong masasamang tao at pagtangkaan na namang patayin ako. Ako lang mag-isang pumunta dito. Gusto ko lang malaman kung ano ang kalagayan mo ngayon. Kumusta ka na? Unti-unting pumatak ang luha sa mga mata ng babae nang marinig ang salitang kumusta na mula kay Kapitan. Bagamat hikbi at luha ang itinugon ni Diana, alam na nito na hindi mabuti ang lagay nito, na kahit lumipas na ang maraming taon, hindi pa din niya natatanggap ang naging kapalaran niya. Bakit ganyan na lang ang pagmamalasakit niyo sa akin? Hindi naman tayo magkaano-ano. Dahil naging mahalagang bahagi ng buhay ko ang lola mo nung kabataan namin. Ang makita ka sa ganyang kalagayan ay napakasakit sa damdamin ko. Kahit na nagkaroon na kayo ng asawa? Hindi na wala ang pagmamahal ko sa lola mo. Kahit hanggang ngayon. Kaya nga palagi ko dinadalaw ang libingan niya. Dinadalan ko yun ng mga halamang rosas, katulad ng lagi kong ibinibigay sa kanya noon. Natahimik sandali si Diana. Tinimbang ang katotohanan sa mga sinabi ng matandang lalaking kausap niya. Walang nabanggit sa kanya ang lola niya, kaya't hindi niya alam ang mga bagay na yon. Hindi ko suot ang medalyon ko ngayon. Kaya kung gugustuhin mo kong saktan, madali mo lang na magagawa. Alam mo ba kung anong dala ko ngayon? Napansin ni Diana na hindi nga suot ng matanda ang medalyon nito. Base din sa ekspresyon ng mga mata nito, tila nagsasabi ito ng totoo. Kaya kahit paano ay nakampante siya. Ano pong dala niyo? May kinuhang maliit na libro sa bulsa niya ang matanda. Halos kasing laki lamang yon ng palad niya. Biblia ang dala ko para sa iyo, Diana.
Inabot niya ang maliit na librong yun sa kanya. Nanginginig pa ang kamay na hinawakan yun ni Diana. Ngunit saglit lamang yun sapagkat napakainit ng pakiramdam niya nang hawakan niya ang banal na aklat. Naniniwala ako na babalik ka pa sa pagiging normal na tao. Kung babalik ang pananampalataya mo sa Diyos, subukan mong manalangin sa Kanya. Diringgin po kaya niya ang panalangin ng isang tulad kong kampo ng kadiliman? Bakit hindi mo subukan para malaman mo kung diringgin ka ba niya? Hindi na po, dahil tanggap ko na ang naging kapalaran ko. Ganito na ako habang buhay. Diana, naniniwala pa rin ako sa kabutihan ng iyong puso sa kabila ng mga nangyari sa'yo. Nababalot ka lang ng galit, lungkot at tinagpis, kaya mo nasasabi ang mga yan. Subukan mo manalangin, Iya. Tiyak kung nanaisin mong bumalik sa pagiging normal na tao. Nakalimutan ko na po kung paano gawin yun. Narito sa librong ito ang mga panalangin yon. Basahin mo ito para maalala mo kung paanong muling magtiwala sa Diyos. Paano ko po babasahin yan? Napapaso po akong hawakan ng librong yan. Kapag handa na ang puso mo magpatawad, makakaya mo nang hawakan muli ang librong yan. Yung pagiging aswang mo, kayang lunasan niya ng Panginoon kung babalik ka muli sa Kanya. O sige Diana, aalis na ako. Pag-isipan mo ang lahat ng mga sinabi ko sa iyo. Naiwang nakatulala pa din si Diana sa librong iniwan ni Kapitan sa kanya. Matagal na panahon na nang huli siyang manalangin sa Diyos. Mula nang maging aswang siya, nakalimutan niya na may Diyos nga pala ang mga tao. Iniisip niya ngayon kung huli na ba para magbago siya. Totoo nga kanyang makakaya ng Diyos na gamutin ang pagiging aswang niya. Hindi naman siya dating aswang, kaya naisip niyang baka posibleng ang gumaling pa siya. Kung mangyari yon, makababalik na siya sa kanyang pamilya. Tila nabuhayan ng loob si Diana sa isiping yon na babalik pa siya sa pagiging normal, kasama ang kanyang anak. Kaya pinilit niya ang sarili na hawakan yon kahit na mainit yon sa pakiramdam niya. Si Kapitan naman ay hindi pa tuluyang umaalis sa lugar na yon. Nagkubli lamang siya sa isang malaking puno upang makita ang magiging reaksyon ni Diana. Nakita niya ang pagsisikap nito na muling mahawakan ang maliit na libro. Nang mga oras na yon ay nangako siya sa kanyang sarili na araw-araw siyang babalik sa lugar na yon. Tutulungan niya ang babae na muling makabalik sa Diyos. Samantala, lingid sa kaalaman ng matanda, nakasunod sa kanya si Densyo. Patuloy na nagmamanman sa paligid. Nang makita siya nito kanina na papaalis, sakay ng bangka, sumunod na ito sa matandang antingero. Nang makita niya si Diana, naikuyom na lang niya ang palad niya. Naisip niyang marahil ay ang babaeng aswang na ito ang pumapatay at kumakain sa mga alaga niyang manok. Humanap ng pagkakataon para makalapit kay Diana upang isagawa ang pagpatay niya rito. Ngunit laking gulat niya nang makita sa tabi nito ang isang bata. Naalala niya bigla ang batang yon. Siya ang batang nakita niya nung nakaraang araw. Tangan ang manok niya. Mga walang hiya kayo. Ngayon alam ko na ang totoo. Kayo palang mag-ina ang pumapatay sa mga alagang hayop namin sa baryo. Kinukonsinti pa kayo ni Kapitan. Dahil hanggang ngayon ay patuloy pa rin ang ugnayan nyo. Matindi talaga ang pagmamahal ng matandang kapitan na yon sa lola ng aswang na ito. Nabuo ang plano ni Densyo na sa gabing yon, papatayin niya ang mag-ina dahil ito ang salot sa buhay nilang taga-baryo. Habang nabubuhay ang mga ito, patuloy silang magiging banta sa kanilang baryo. Ang patayin na mga ito ay katumbas ng lubusang pagpuksa nila sa mga aswang sa kanilang lugar. Nang mapansin niya na wala na si Kapitan sa pinagkukublihan nitong puno, inihanda na muli ni Densyo ang kanyang pana. Itinutok niya yon sa walang kamalay-malay na si Diana. Ngunit bago pa man niya yon mahila, napigilan na siya ni Kapitan. Kaya pala ito nawala sa pinagtataguang puno ay dahil napansin siya nito. Masama na naman ang binabalak mong gawin, Densyo. Oo, Kapitan.
At hindi mo na ako mapipigilan sa pagkakataong to. Papatayin ko na ang aswang na babaeng yan. Tigilan mo na yan. Hindi ka na ba talaga titigil sa lahat ng mga kasamaan mo? Hindi ako titigil hanggat hindi nauubos ang lahat ng mga aswang sa baryo natin. Dahil aswang ang pumatay sa mga magulang ko. Kaya uubusin ko silang lahat. Pero hindi siya kabilang sa mga aswang na sinasabi mo. Matagal nang patay ang mga magulang mo bago pa siya naging ganyan. Kahit na, Kapitan, hindi ako komportable na may nabubuhay pang aswang sa paligid. Dahil pakiramdam ko, hindi kami ligtas ng buong pamilya ko. Wala siyang pinatay at kinaing lamang loob at puso ng tao. Kaya wala kang dapat ipangamba. Kaya tigilan mo na ito. Tigilan? Talaga, Kapitan? Nakita ko ang batang kasama ni Diana nung nakaraang araw sa baryo natin. Kung hindi si Diana ang kumain sa mga alaga kong hayop, malamang ang batang yon. Kaya dapat lang silang mamatay. Dahil mga salot sila. Mga salot! Samantala, napalingon si Diana dahil sa kaluskos sa hindi kalayuan. Tinignan niya ang gawing yon, ngunit wala siyang nakitang tao. Sa halip ay naggagalawang mataas na damo lang ang nakita niya. Hindi naman malakas ang hangin ng mga oras na yon, kaya inakala niyang mabangis na hayop lang yon. Kaya dahan-dahan niyang nilapitan, ngunit laking gulat niya ng paghawi dito ay nakita niya si Densyo, hawak ang pana nito, habang pinipigilan ni Kapitan. Ikaw na naman? Oo, ako nga. At sa pagkakataong ito, papatayin na talaga kita. Ubod lakas na sinipa ng matanda ang mga paa ni Densyo, sanhi para mawalan ito ng balanse at mapaluhod sa lupa. Doon na inagaw ng matanda ang pana niyang daladala. Akala mo ba, ayan lang ang dala kong armas? Nagkakamali ka, Kapitan. Pagkasabi nun ni Densyo, ay may kung anong bagay itong dinukot sa kanyang bulsa. Inilabas nun ang isang medalyon. Pagkakita pa lang ni Kapitan sa medalyon na yon, alam niyang yun ang kanyang medalyon. Teka, paano napunta sa'yo ang medalyon ko? Pinilit kong kunin sa asawa mo ang medalyon na to. Kapalit ng impormasyong sinabi ko sa kanya sa iyong nakaraan. Kaya ibinigay niya to sa akin. Pilit na inagaw ni Kapitan ang kanyang medalyon, ngunit hindi niya yun makuha. Mas bata ito kaysa sa kanya. Mas malakas ang pangangatawan nito. Kahit na anong pilit niyang agawin ang medalyon niya, hindi niya to makuha. Nagpambuno ang dalawa hanggang sa pareho na silang gumugulong sa lupa. Nang napapailaliman na si Kapitan ni Densyo, tumingin siya kay Diana. Tumakbo ka na, Diana! Iligtas mo na ang iyong sarili at ang iyong anak! Nag-aatubiliman ay tumakbo si Diana habang tangan ang kamay ng kanyang anak. Ngunit dahil sa hindi niya napansin ang nakausling bato sa daan, natapilok siya dito. Ang anak naman niya ay nawalan ng malay dahil sa pagtama ng ulo nito sa nakaharang na bato. Kahit na aswang siya, daig ng kapangyarihan ng medalyon ang kapangyarihan niya. Samantala, inundayan ni Densyo ng malakas na suntok ang matandang antingero, sanhi para mawalan ito ng malay. Saka tumayo muli. Pagkatapos ay humarap sa kanya. Tangan nito sa kanyang kamay ang medalyon ng matandang kapitan. Lumakad ito ng dahan-dahan papunta sa gawi niya. Si Diana naman ay hindi makatayo dahil sa sakit ng kanyang paa. Niyakap niya ang anak niyang wala pa ding malay ng mga oras na yon. Napangisi si Densyo dahil naisip niyang wala nang ligtas ang mag-ina sa kanya. Sabay niya itong papatayin ngayon. Sunod-sunod na ang kaba at takot sa dibdib ang nararamdaman ni Diana ng mga oras na yon. Dahil nakaamba na sa kanya para gamitin ang medalyong hawak nito sa kanilang mag-ina. Mamamatay na kayong mag-ina ngayon! Kayong mga kampo ng demonyo! Mas demonyo ka kaysa sa amin. Oo, aswang kami, pero ni minsan hindi kami nananakit ng tao. Samantala, ng mga oras na yon, nagkamalay na muli ang kapitan. Lingid sa kaalaman ni Densyo, ay unti-unti nang bumabangon ang matandang lalaki. Tahimik na lumakad papunta sa gawi niya. Nang tumapat siya sa naiwang Biblia ni Diana sa lupa, pinulot niya yon, saka nagpatuloy na muli sa paglalakad. Nang itaas na ni Densyo ang medalyon,
Saka kumuha si kapitan ng batong maipupukpok sa ulo ng lalaki. Dahil sa lakas ng pagpukpok ng kapitan sa ulo ni Densyo, nakaramdam siya ng pagkahilo, sanhi, para mabitiwan ito ang medalyon na hawak-hawak niya. Nang akmang mahuhulog na ang medalyon, saka inihagis ni kapitan ang maliit na Bibliyang pinulot niya sa lupa. Magkapatong na bumagsak ang medalyon sa pagitan ng mag-ina sa tapat ng kanilang mga puso. Napasigaw si Diana sa labis na sakit ng pagtama ng dalawang bagay na yon sa puso niya. Pagkatapos ng malakas na pagsigaw niya, nawalan siya ng malay, saka lumabas ang napakaitim na usok sa katawan ng babae. Tumagal ng ilang segundo ang tagpong yun bago tuluyang naglaho ang itim na usok. Kasunod nun ay ang nakakasilaw na liwanag ng Biblia at ng medalyon. Halos hindi maimulat ng dalawang lalaki ang kanilang mga mata sa tindi ng liwanag. Bumalot ang liwanag na yon sa buong katawan ni Diana at sa anak niya. Nang mawala na ang liwanag, muling nagkamalay ang babae pati na ang bata. Agad naman silang nilapitan ni kapitan. Kumusta na ang pakiramdam nyo? May masakit ba sa inyo? Ayos lang po kami, Kapitan. Salamat po sa inyo. Naramdaman ni kapitan na tila nagbago ang boses ni Diana. Hindi na malalim ang boses ito, katulad nung aswang pa siya. Bumalik na ang normal na boses ni Diana, katulad nung normal na tao pa siya. Dahil sa nasaksiyan, nangihinang napaupo na lang si Densyo sa lupa. Hindi niya maintindihan kung hihingi ba siya ng tawad sa lahat ng ginawa niya o uuwi na lang, dala ang kahihiyan. Ngunit sa huli ay pinili niyang humingi ng tawad. Samantala, si Diana ay gumaan na ang pakiramdam. Hindi man niya kayang patawarin pa ng lubusan ang lalaking nagtangka ng masama sa buhay nila. Nagpapasalamat pa din siya dito dahil kahit na paano ay may bahagi ito sa muling pagbabalik niya bilang isang tao. Sa wakas, tapos na ang kanyang pagdurusa. Hindi na siya isang aswang, kundi normal na tao na siya ulit. Salamat kay kapitan na hindi siya sinukuan sa lahat ng pagsubok niya sa buhay. Kahit pa sa madilim na bahagi ng kanyang buhay, nagsilbi itong tanglaw. Kahit ang anak niya na may dugong aswang ay nanaig ang pagiging dugong tao na namana niya sa kanya. Nag-iba na din ang anyo at boses nito, na katulad na rin sa normal na tao. Tunay na kahit imposible, basta't maniwala ka lang sa Diyos, masusolusyonan ang mga pagsubok na dumarating sa ating buhay. Basta't lagi nating piliin ang pumanig sa mabuti at sa Panginoong Diyos.